10 a.m. ang usapan namin ni Lira. Pero dahil alam kong palagi siyang late kaya 10 a.m. ako umalis ng bahay para sunduin siya. Siya naman ang paghihintayin ko. Siguro naman kapag dumating ako doon ay nakaayos na siya at aalis na kaagad kami. Ewan ko ba kung bakit kailangan ko pa siyang sunduin at kung bakit din naman ako pumayag. Ibang klase talaga siya. Nag-doorbell ako at lumabas sa may pintuan ang isang matandang babae na nakangiti. Good morning po. Nandyan po ba si Lira? Nakangiting bati ko sa kanya. Liam? Tanong niya. Opo. Halika, pasok ka. Ipinagbilin ka sa akin ni Agatha. Mas gwapo ka pa pala kaysa dun sa picture na ibinigay sa akin ng alaga ko. Masayang kwento niya. Picture po? Pagtataka ko. Ibinigay sa akin ni Agatha kahapon. Para daw alam ko kung papapasukin kita o hindi. Loko talaga yung batang yun eh. Dumiretso na kami sa sala nila. Uupo ka muna iho. Kukuha lang ako ng maiinom. At tatawagin ko lang si Agatha at baka nagbibihis na yon. Nagbibihis pa lang po? Oo. Umaga na kasi umuwi kanina kaya ayun, tinanghali na naman ang gising. Sandali lang ha. At tuluyan na siyang umalis. Grabe talaga yung babaeng yun. 10:45 a.m. na. Tapos nagbibihis pa lang. Buti na lang pala hindi ako maagang pumunta dito. Ay. Pinagmasdan ko yung sala nila. Ang tahimik naman dito sa bahay nila. Sila lang atang dalawa nung maid niya yung nakatira dito. Close talaga sila ni Chef G. Ang dami nilang pictures na magkasama. Pero bakit wala siyang picture ng mami niya? Then looking around, napalingon ako sa nagsalita and there she is, smiling at me. Yeah. Let's go? Sabi ko sa kanya. 5 minutes more. Wait lang. Hindi ka pa rin ayos? Wait lang. Palabas na si Yaya Rosie. Hinahanda lang yung pagkain ko. Sa bahay tayo magla-lunch, di ba? Oo nga. Hindi pa nga ako nagbe-breakfast eh. 11 a.m. na. Saktong 12 na sa bahay na tayo. Tapos kakain na rin tayo ng lunch. Problema ba yun? Di kakain ulit. Bago pa ulit ako makapagsalita lumabas galing ng kitchen si Yaya Rosie daw na may dalang lunchbox. Eto na. Pasensya na medyo natagalan. At ito yung coffee mo. Tapos may sandwich na din dito ha. Saka sliced fruit. Teka, kukunin ko lang yung tubig mo. Sabi ni Yaya Rosie at saka bumalik ulit sa kusina. Hindi ko mapigilang matawa sa nakikita ko. Wow, ganito ba siya palagi? Parang bata. Hey, anong tinatawa-tawa mo dyan? Inis na tanong niya. Seriously, Lira? Hindi tayo mag-field trip. Sa bahay tayo pupunta. Bakit may baon ka pa? Ganyan ka ba palagi? Curious kong tanong. Ano bang masama sa pagkain? Sus, oo, ganito ako lagi at hindi ako pwedeng magutom. Lumabas na uli si Yaya Rosie mula sa kitchen. Pagkabigay niya ng tubig kay Lira, napansin niya na natatawa ako sa nakikita ko. Ay nako Liam, pagpasensyahan mo na tong alaga ko, ganyan talaga yan eh. Hindi yan pwedeng magutom. O siya, lumakad na kayo, ingat kayo ha? Sabi ni Yaya Rosie. Bising-busy si Lira sa pagkain sa loob ng sasakyan ko. At hindi niya ako pinapansin. Noon nag-umpisa siyang kumain, parang naging driver niya lang talaga ako. Akala ko lahat ng model hindi malakas kumain dahil fitit sila. Pero sa nakikita ko ngayon, hindi ko maisip kung saan mo nilalagay lahat ng kinakain mo. 5 pairs of tasty bread with chocolate spread.
A plate of sliced fresh fruits and a coffee? Wow. Shut up. Mag-drive ka na nga lang. In fairness ha, hindi ka naka-office attire ngayon. Kasi wala ako sa office. Sarcastic kong sabi ko. Ha ha ha, nakakatawa. Anyway. Close kayo ng daddy mo, no? Nakita ko kasi na ang dami niyong pictures together. Yeah, super close. And how about your mom? Wala ata ako nakitang pictures niya dun. Curious na tanong ko. Nowhere to be found. Anong hinanda ng mami mo for lunch? She said and smiled sadly. Hindi ko pa alam. Hindi naman ako doon galing eh. May sarili akong bahay. Bigla niya kaagad iniba yung topic kaya sinakyan ko na lang. Baka kasi hindi niya talaga gustong pag-usapan. Oh well, hindi ko na dapat pang alamin. Hihintayin ko na lang na siya yung magkwento kapag gusto na niya. Agas POV. We're here, Liam said. Bumaba ako ng kotse niya at pinagmasdan yung bahay nila. Hindi ko mapigilang humanga dahil sa labas pa lang ng bahay nila pansin mo kaagad yung garden na puno ng bulaklak. Ang ganda lang. Tanim siguro ng mami niya. Napansin ni Liam na nakatingin ako sa garden nila. My mom loves flowers. Kaya mas malaki pa nga ata yung garden kaysa sa bahay namin. May extension pa tong garden sa likod. Liam said. Talaga? Wow, may green thumb palang mami mo. Sabi ko sa kanya. Yup, come on, let's go inside. Sabi niya at nag-umpisa na siyang maglakad papasok ng bahay nila. Wow, kinakabahan ako. Never pa akong pinakilala na isang lalaki sa family niya. Well, syempre, hindi naman kasi ako nagkaroon ng seryosong relasyon. Hindi ko alam kung magugustuhan ako ng parents niya. Hindi lang ako ipapakilala basta ni Liam. Ipapakilala niya ako bilang fiancé niya. Napansin ni Liam na hindi ako nakasunod sa kanya, kaya't nilingon niya ako. Hindi ka ba papasok? Tanong niya. Lumapit siya sa akin. Is there something wrong? Tanong ulit niya. Wala naman. Do I look presentable? How about my hair? Is it okay? Hindi ba magulo? Ang makeup ko, okay lang naman ba? Hindi ba masyado makapal o hindi ba ako mukhang fail? What about... Hey, ano ka ba? Don't be nervous. Sabi niya. Oh my, I don't know. What if they will not like me? Tanong ko. Don't worry, they will like you. Trust me. And about your looks, you look wonderful. He said and smiled at me. Somehow, natanggal yung kaba ko. Tara. Sabi niya na nakangiti and held his hand. I absent-mindedly took his hand and held it tightly. Relax, he said and gently squeezed my hand. Pumasok na kami sa bahay nila. Mom? Liam yelled. Napansin naman kami kaagad ng mami niya at nilapitan kami ng nakangiti. Liam, anak, how are you? Akala ko nakalimutan mo na kami ng daddy mo. Sabi ng mom niya at niyakap siya. Sorry mom, been busy lately. Si dad, upstairs. Oh, hi there gorgeous young lady. So, siya na ba yung future daughter-in-law ko? Sabi ng mami niya na nakatingin sa akin. Ngumiti na lang ako sa sinabi ng mom niya. Naiilang pa kasi ako. Hindi ako sanay sa tawag niya sa akin na daughter-in-law. Yes, mom, this is Lyra, my fiancé. And Lyra, this is, of course, my mom, Ali, Liam said. Good afternoon po, Mrs. Pilias. Nice to finally meet you, I said. Oh, please, call me mom. Tutal, ikakasal na din kayo ni Liam. And I might say, you look gorgeous in person. I've seen you in the fashion magazine. Magaling talagang pumili ang anak ko. Thank you for the compliment.
I said. Mukhang nagkakasundo na kayo ah. Sabay-sabay kami napatingin sa nagsalita. Dad, bati ni Liam. Siya na ba ang future daughter-in-law ko? Sabi ng dad niya na nakangiti. Yup, this is Lyra. And Lyra, this is my dad Leo. Pagpapakilala ni Liam sa amin. Welcome to the family, Lyra. Feel free to call me Dad. Tito Leo said. Okay, come on. Lunch is ready. Sabi ni Tita Ali. Nagpunta na kami sa dining room nila. Ay, buti naman at welcome ako sa kanila. Kamukha ni Liam yung daddy niya. Pareho din silang matangkad. Nagtataka lang ako kung kanino nagmana si Liam ng pagiging boring at seryoso. Samantalang yung parents naman niya ay masayahin at makwento. I wonder kung ampun lang siya. You two are really in love, ha? Komento ni Tito Leo. Pareho kaming nagkunot ng noo ni Liam dahil hindi namin alam yung sinasabi ng daddy niya. Itinuro ni Tito Leo yung tinutukoy niya na nakangiti. At si Tita Ali naman ay katabi niya at nagpipigil ng tawa. Sabay kaming napatingin ni Liam sa tinuro ni Tito Leo. Hindi namin namalayan na magkahawak pa rin pala kami ng kamay magmula pa kanina. Bigla kaming nagbitaw ng kamay at umiwas ng tingin. Nakakahiya. Nasa na yung maximum of 1 minute na holding hands. Nagpas 1 minute na yun eh. Naging maayos naman yung lunch namin kasama ang family ni Liam. Si Tita Ali sobrang daldal. Hindi siya nauubusan ng kwento. Para tuloy na ka-one-on-one ko si Miss Chris Aquino. Tawa ako ng tawa nung nilabas at ipinakita sa akin ni Tita Ali yung mga childhood pictures ni Liam. Pati nga si Tito Leo nakigulo din sa amin. Nakikipag-agawan siya ng atensyon sa akin kay Tita Ali. Kaya ayun, nag-aasaran silang mag-asawa. Si Liam, ayun sa sopa nakaupo at iyang hiya sa ginagawa ng parents niya. Siya kasi yung taga-awat. Bigla tuloy ako nakaramdam ng inggit sa family nila. Sana ganyan din yung family ko. At ito pa, kahit malayo si Ate Sofia at family niya sa kanila, nagawan pa din nila ng paraan para makasama sa bonding moments namin at para makilala din ako. Buti na lang talaga at naimbento ang internet at Skype. Si Ate Sofia din ang daldal. Parang si Tita Ali. At kasing ganda din siya ni Tita Ali. Ang cute din ng baby niya, si Nicole. Si Henry naman, gwapo. Pero kapaligtaran ni Ate Sofia. Kasi like Liam, tahimik lang siya. Napapailing na nga lang si Henry kapag kinukwento ni Ate Sofia yung ginawang pamamanhikan ni Henry sa kanya. Nakaalis na kami at habang nasa kotse ni Liam, papunta na kami sa bahay namin. Nandoon na rin kasi si Daddy at nagpre-prepare ng dinner. Sorry ha, ang kulit ni na Mami at Daddy. Pati si Sofia. Pagpasensyahan mo na din yung kadaldalan niya. Ay, pati yung pictures ko pinakita pa sa'yo. Sabi ni Liam habang nagte-drive. Okay lang yun no, ang saya nga ng family mo eh. Bakit ikaw hindi ka katulad nila? Nakangiting tanong ko sa kanya. What do you mean? Tanong niya. I mean sila madadaldal, makukwento, masayahin. Ikaw may sariling mundo. Tahimik at napaka-boring. Siguro ampun ka no? Pang-aasar ko pa sa kanya. Sira ka talaga. Masyado lang kasi akong nakafocus sa pagmamanage ng hotel, kaya ganon. Sabi niya. Nagpatuloy na siya sa pagdadrive at ako hindi pa din makaget over sa warm welcome na pinakita sa akin ng family niya. Masaya ako at magiging part ako ng family nila. Pero syempre, may lungkot na part din dahil alam kong 6 months ko lang sila magiging kapamilya. Liam's POV. Dumating kami sa bahay ni Lyra at agad siyang bumaba ng kotse ko. Natutuwa ako dahil gusto siya ni Mami at Daddy. Pati na rin si Sofia. Medyo na-OP nga ako kanina dahil parang si Lyra yung anak nila. Halos hindi na nila ako pinansin.
Pero every time na nakikita ko si Lira nakangiti kanina, nawawala yung inis ko. Ewan ko ba? Tara, pasok na tayo. Gutom na ako. Sabi ni Lira nung makababa ng kotse ko. Gutom ka na naman? Wala ka nang ginawa kanina kundi kumain ng kumain. Asar ko sa kanya. Shut up! Sabi niya na nakangiti at naglakad na siya papasok. Sandali lang. Sabi ko. Kinakabahan ako. Ganito ba ang feeling ng ipapakilala sa parents na isang babaeng papakasalan mo? Ganito rin ba yung feeling niya kanina nung pumunta kami sa bahay? Ay, tinignan ako ni Lira at nag-smirk siya. Don't tell me kinakabahan ka. Tanong niya at nagpipigil ng tawa. Medyo. Nahihiyang sabi ko sa kanya. Come on, hold my hand and relax. Sabi niya at inilahad niya yung kamay niya sa akin at ginawa ko naman ang sinabi niya. Kinuha ko ang kamay niya. Gaya-gaya. Sabi ko nang nakangiti sa kanya. Agas POB. Ewan ko kung anong pumasok sa utak ko at inoffer ko yung kamay ko sa kanya. Magmula nung pinakilala niya ako sa family niya kanina, naging komportable na ako sa kanya. Masaya ako, hindi ko alam kung dahil ba sa family niya o dahil sa kanya. Pumunta na kami sa loob ng bahay at dumiretso sa kitchen kasi alam kong andun si Daddy at nagluluto. Hindi nga ako nagkamali at nakita ko si Daddy sa kitchen na nagluluto. Si Yaya Rosie naman ay nasa may dining room at nagsiset up ng table. Oh, andyan na pala kayo. Malapit nang maluto yung dinner. Sabi ni Yaya Rosie. Hi Yaya. Lumapit ako sa kanya at tumalik sa pisngi. Good evening po. Bati sa kanya ni Liam. Lumapit ako kay Daddy at binati siya. Hi there, Superman. Sabi ko at hinalikan ko siya sa pisngi. Hello there, young lady. So how was your lunch with your future family? Nakangiting tanong sa akin ni Daddy. Good. Grabe Daddy, ang saya ng family nila. Nakakatuwa si Tita Ali. Ang kulit niya. Para kung ang nakawan-wan si Miss Chris Aquino. Si Tito Leo din. Ang saya kausap. And I met his ate Sofia too via Skype because she's in New York with his family. At ang cute ng baby niya, si Nicole. Naku Daddy, maaaliw ka dun sa kay Nicole. Sobrang... Sabay kaming napatingin ni Daddy kay Liam. Nakalimutan ko na kasama ko pa pala siya. Sobrang excited kasi ako magkwento kay Daddy about his family. Oh, sorry. Dad, this is Liam Cortbillas, my fiancé. Sabi ko. Good evening po, Chef G. Sabi naman ni Liam. Call me Dad. Nice to meet you, Liam. And I hope you take good care of my daughter. I trust you. Sabi ni Dad at nakipag-shake hands siya kay Liam. I will. Thank you, sir. Sabi ni Liam sa kanya. Ang ganda naman tingnan. Natutuwa ako at sa wakas ay magpapakasal na yung alaga ko. Kahit ikasal ka na agad sana ako pa din yung yaya mo ha. Sabi ni Yaya Rosie na nagpupunas pa ng luha sa gilid ng mata niya. Siyempre naman Yaya. Hinapitan ko siya at niyakap. Okay, come on, that's it. Dinner is ready. Sabi ni Daddy. Dinner went well. Liam and Dad talk about business and cooking. Ang dalawang topic na hindi ako makarelate. Kaya ang nangyari, sila lang dalawa yung nag-uusap at ako kumakain lang. Nagsasalita lang ako kapag tinatanong nila ang opinion ko. Piling ko tuloy ako ang bisita at si Liam yung anak. Pero syempre masaya ako. Kasi gusto ni Daddy si Liam. At masaya ako at nakikitang masaya si Daddy. Hindi ko rin syempre maiwasang malungkot. Dahil alam kong panandalian lang naman ito. Pinag-usapan na rin namin yung mga gagawin sa kasal namin. O bukas pupunta dito yung family ni Liam para mamanhikan at madiscuss yung kasal namin. Yung mga wedding preparation and etc. Tinext ko na din sina Cams na magkikita kami bukas para
Matulungan nila ako sa pagpaplano ng kasal ko. Si Liam naman, sa pamamanhigan ko lang makakasama kasi madami pa rin siyang aasikasuhin sa hotel niya. So it means na ako lang ang sobrang busy bukas. Ay, nakakapagod palang magpakasal. Ang daming gagawin. Akala ko kasi, tama na yung may group ako tapos pupunta kami sa simbahan. Tapos yun na yun. Hindi dapat ako ma-excite sa kasal namin. Pero hindi ko maiwasang maramdaman yun. Yung excitement. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Huwag kalimutan mag-subscribe sa Kwento ni Miray. Abangan ang susunod na episode.